Si Arthur gagawin palang human nuclear weapon laban kay Agrona. At dito natin masasaksihan mga lods ang kakaunting patak lang ng kapangyarihan ni Lord Endrat na kahit ang aura lang nito ay hindi kinaya ng ating bida. At ang nag-iisang elemento na siyang dumadaloy sa buong universe na kayang manipulahin ng time and space pati ang katawan at ang kaluluwa, which is ang Aether. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Rey sa kanyang isipan na kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil may bahagi ng kanyang puso ang nagsasabi sa mga sinabi niya na ayos lang ang lahat at parte pa rin si Arthur sa kanilang pamilya. Ngunit mas malaki ang bahagi na nagsasabi sa kanyang sarili na sana'y hindi na lang sinabi ni Arthur ang totoo. Alam niya sa simula pa lang na sa murang edad ni Arthur siya ay sobrang naiiba. Maybe mahirap para sa kanya na tanggapin ito dahil matatamaan ng kanyang pride. Ang kanyang makasariling pride na maybe just maybe na may pagmamalaki ang kanyang sarili na nagpalaki siya ng isang henyong bata na minsan lang isilang sa loob ng libu-libong taon. Umupo si Rey sa tabi ni Rina. Sinabi ni Rina na umalis na si Arthur. Nasagot naman itong alam niya. Napatagon si Rina na natatakot siya na darating ang araw na sasabihin ni Arthur ang totoo sa kanyang pamilya. Bagay na sobrang nagpagulat kay Rey kung bakit alam ni Rina patungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Rina na marami siyang mga bagay na nakikita ngunit para lamang sa batang yon at kailangan pa niyang pagburi ng kanyang isipan para makita lang kung ano ang naghihintay para sa kinabukasan ni Arthur. Wika ni Rey na si Arthur ay hindi na isang bata, ngunit sagot ni Rina, si Arthur ay isa pa rin bata para sa kanya. Kagaya kung paano niya tingnan si Rey na isa pa rin bata sa paningin niya. Sinabi ni Rina na lagi niyang inaakala noon na nakakatawa ang paniniwala ng mga tao patungkol sa edad at talino. Na habang tumatanda ang isang tao, mas marami daw siyang karunungan na dapat taglayin. At habang mas lalong tumatalino ang isang tao, mas logical daw siyang mag-isip. Pangiting sinabi ni Rina kay Rey. Kung napansin ba nito ang dalawang katangiang yon? Ang matalinong nakakatanda ay dapat maging malamig at dapat maging mapanuri sa sasabihin niya, hindi ba? Itinabi ni Rina ang hawak niya at sinabi kay Rey, kung sa tingin ba nito, isa ba siyang malamig at kalkuladong mag-isip? Kaya si Rey ay napasabing, hindi, pero hindi niya alam kung ano ang kinalaman nito kay Arthur. Napangiti si Rina dahil alam niyang ang hinihiling ni Rey ay sana nanahimik na lamang si Arthur at mas mabuti pang nanatili itong walang alam kung sino talaga ang batang yon. At sigurado siyang nagtataka rin si Rey kung bakit yun sinabi ni Arthur in the first place. Ito ay dahil ang puso pa rin ang pinakamalaking kalaban ng isipan. Dagdag pa ni Rina na para sa mga lalaki, ang pinakamalaking kalaban ng utak ay ang emosyon. Ang puso na siyang laging bumabangga sa mga bagay tulad ng katwiran, kahusayan, kapakinabangan sa lahat ng bagay na lohikal. At yan ang dahilan kung bakit sila nasasaktan o minsan napapatay. Ngunit minsan hindi natin ito mapipigilan. Ginawa kasi sila bilang mababang uri ng individual, ngunit mas dakila bilang grupo. Napatagon si Rey na ang ibig bang sabihin nito na mas pinairal ni Arthur ang kanyang emosyon kaysa sa logic nung sinabi niya ito. Kaya napaha si Rina na sinabing paano naman niya malalaman kung ano ang iniisip ng batang yon. Pero ito ang sigurado siya. Kilala niya ang batang yon mula nung musmus pa lamang si Arthur sa mundong ito. At napakalayo na nang narating ni Arthur simula noon. At marahil ito ang pinakamalaking hakbang na kailangan niyang gawin upang tuluyang makawala sa malamig na baluting minsan niyang tinatakbuhan bilang comfort zone. Ibinigay ni Rina ang bagay na hawak-hawak niya kanina. At ito daw ay isang gift para sa pamilya ni Arthur galing sa teacher niya. Kaya nagtataka si Rey kung anong klaseng gift naman ang ibinigay nito sa kanila. At dito'y nagulat nga siya nang nakitang isang baby na magic beast pala na beer ang ibinigay sa kanila. Biglang lumitaw si Ellie sa likod ni Rey na sobrang nakyutan sa hawak ni Rey na napasabing, Papa, ano yan? Pwedeng akin na lang yan? Tugon ni Rey na tinakot daw siya ni Ellie at hindi niya alam kung isa itong magandang idea. Ngunit biglang nag-shine ang mata ng Magic Beast at mata ni Ellie na parang nagkaroon kaagad ng koneksyon ng dalawa. Kaya si Rey ay parang nag-aalala. Naisip ni Rey na nagkaroon daw siya ng panaginip noon na magkakaroon siya ng Magic Beast na sasakyan niya tuwing lumalaban. Kaya sa tingin niya mas mabuting ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay magkakaroon ng band na may magpoprotekta sa kanya.
Biglang itinaas ni Ellie ang magic beast at papangalanan daw niya ito na si Boo. Dahil ang black spot daw nito sa itaas ng mata ay parang nagmumukhang laging galit. Kaya kaagad niyang naging komportable sa isa't isa ang dalawa. At sinabi ni Ellie kay Ray na gising na daw ang mama niya. Lumipat ang eksena kung saan pinuntahan ni Ray si Alice at makikitang tulala pa rin ito sa nangyari. Kaya napatanong si Alice kung gaano na siya katagal nakatulog. Nasagot naman ni Ray na mga ilang oras. Malungkot na tinanong ni Alice kung nasaan na si Arthur. Siya ba ay nakaalis na? Napangiti namang napao si Ray. Wika ni Alice na siya daw ay isang kasuklam-suklam na ina. Kaya sinabi ni Ray na hindi yun totoo. Lumuluha si Alice dahil tinawag daw niya si Arthur na may sakit kahit ayaw naman niya at ayaw niyang paniwalaan ang mga sinasabi nito. Kung kaya't sinabi ni Ray na normal lang naman yon. Kahit nga siya hindi madaling tanggapin para sa kanya kung ano ang sinabi sa kanila ni Arthur. Mas lalong umiyak si Alice dahil ang ibig sabihin lang daw nito, siya talaga ay kasuklam-suklam na ina dahil sa pagdududa niyang si Arthur ay hindi niya anak. Nagulat si Ray dahil gusto niyang sabihin kay Alice na hindi, ngunit paano niya sasabihin na kahit siya ay isa ring kasuklam-suklam na ama dahil ganun din ang iniisip niya para kay Arthur. Si Alice ang dumaan sa pagbubuntis kay Arthur at nagtiis ng hapdi sa panganganak. Siya rin ang nagpakain at nag-alaga tuwing may sakit si Arthur. At ngayon, lahat ng alam ni Alice patungkol sa batang yun ay kasinungalingan lang pala, kaya kailangan niyang maging malakas. Humingi ng sorry si Alice, bagay na ikinagulat ni Ray, kaya niyakap niya ang kanyang asawa dahil hindi nito kailangan pang mag-sorry. Dahil ang kailangan lang nila ay mahabang oras para ayusin ang nararamdaman nila. Biglang sinabi ni Alice na napaisip siya kung ano kaya magiging anak nila kung hindi nakuha at nakontrol ni Arthur ang anak nila. Kung saan sobrang nandilat ang mata ni Ray sa sobrang gulat na parang kinilabutan siya sa mga sinabi ni Alice kung kaya't nakikiusap siya kay Alice na huwag nang sabihin pa ang mga bagay na ito at huwag na itong gumawa ng ganoong katanungan. Ngunit dagdag pa ni Alice na magiging matapang kaya ang anak nila katulad ng asawa niya o magiging mahiyain katulad niya. Umiyak si Ray na pinapatigil sa pagsasalita si Alice na mga ganung bagay. Ngunit napawat si Alice kung anak nga ba talaga nila si Arthur. Dahil kung hindi nito napapansin, hindi na nila tinutukoy si Arthur bilang anak simula nung nag-uusap sila. Nang lugmaw ang mga luha ni Ray na parang tinamaan siya sa mga sinabi ni Alice. Kung kaya't niyakap niya ang asawa niya at sinabing sa ngayon, mahirap para sa kanya na tawagin si Arthur bilang anak. At sana sa mga susunod nilang pagkikita, magbabago na yon. Dahil hindi pa rin magbabago ang katotohanang naging anak nila si Arthur at parte na ng kanilang pamilya. Nang over 13 years hanggang ngayon, magkakasama silang tumatawa, lumalaban, nagdiwang at sabay na tumutulo ang kanilang mga luha. Yun ang mga bagay na nagpalapit sa kanila. Hindi man ang dugo na dumadaloy kundi sila na dati sa nakaraan at ang pinagdaanan nila na magkakasama. Alalahanin nila na isinakripisyo ni Arthur ang kanyang buhay para sa kanyang ina para makapunta sila ng ligtas sa Cyrus City. Hindi niya yun gagawin kung wala siyang pakialam sa kanyang ina. Kaya sinabi ni Ray kay Alice na hindi ito isang kasuklam-suklam na ina. Kailangan lang nila ng panahon para maayos ang lahat ng ito. Napatango si Alice at titigil na daw siya sa pag-iiyak dahil nagmumukha daw siyang kadiri. Kung kaya't niyakap ni Ray si Alice na makikitang parang lumuwag ang pakiramdam ng mag-asawa. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nakarating na si Arthur sa Ipiutos at dito nakita ng ating bida ang sobrang ganda na lugar at sobrang yaman pa sa kalikasan. Ni-welcome ni Winsome si Arthur sa pagdating sa Ipiutos na makikitang sobrang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita at dito sinabi ni Winsome na o baka mas mabuting sabihin nating maligayang pagdating sa castle ng Endrat clan. Habang naglalakad sa bridge papunta sa pinaka main entrance ng palasyo, napatanong si Arthur kung bakit walang nagbabantay o watchman man lang. Kaya napatugon si Winsome na kanina pa silang tinitingnan mula nung pag-apak pa lang nila sa bridge. At kailangan na nilang magmadaling pumasok dahil hindi nila pwedeng paghintayin pa nila si Lord Endrat. At dito ipinakita ang buong view ng castle na sobrang laki na may malaking dragong statua pang yumakap sa itaas ng palasyo. Nakapasok na ang dalawa sa malaking pintuan at napaisip si Arthur na ito pala ang tahanan ni Sylvia. At napatanong siya kung may ibibigay bang tips sa kanya si Winsome para sa Almighty Lord na si Endrat, ang grandfather ni Sylvie. Ngunit tugon ni Winsome na nalulungkot siya dahil kung tutuusin, hindi rin niya alam kung ano ang inaasahan nila dahil kakaiba daw ang sitwasyon nila ngayon.
Nakarating na ang dalawa sa pinakadulo at mayroon nga ditong nakabantay na dalawang asyurang gwardya na may mga peklat pa sa mga mukha. Sinabi ng babaeng Ashura na finally nadala na rin ni Wensam ang batang tao at napawi ka naman ng lalaking Ashura kung nababagay bang ikarga ng isang tao na bata ang kanilang prinsesa. Kung kaya't sinabi ni Wensam na hayaan na lamang dahil sila ay magkaband. At tinanong niya ang dalawa kung gusto ba nitong papasukin sila o hindi. Binuksan ng dalawa ang malaking pintuan papunta sa silid ni Lord Endrat. At habang ito ay binubuksan, nakaramdam ng kakaibang kaba ang ating bida, lalo na nung nagsara ang malaking pintuan. Kalmadong naglalakad ang dalawa papunta sa harap ng trono ni Lord Endrat. At makikita natin dito mga lord si Lord Endrat na nakaupo sa kanyang trono at napakabata pa ng kanyang mukha. Despite na matagal na itong nabubuhay sa mundo at may apo na at parang nasa 20 years old pa ang itsura niya. Lumahod si Wensam upang magbigay galang habang ang ating bida ay nashock kung si Lord Endrat nga ba talaga ang nasa harap nila ngayon. Dahil wala man lang siyang nasense na mana. Biglang nagdumang napakatinding aura na talagang nagpaluhod kay Arthur sa sobrang tindi at lumabas sa kanyang katawan ng kapangyarihan ni Sylvia at sobrang init daw ng katawan niya at mas lalo siyang binagsakan ng aura hanggang sa napatukod si Arthur na para bang sobrang bigat ng katawan niya. Huminga ng malalim si Lord Endrat at napansin na lamang ni Arthur na wala na si Sylvie sa kamay niya. At dito'y nagulat na lamang siya sa kanyang nakita dahil nasa kamay na ni Lord Endrat at hawak-hawak na nito si Sylvie. Napawat si Lord Endrat nang nakita ang reaksyon ni Arthur at sinabing, "Bakit? Anong problema? Wala ba akong karapatang yakapin ng apo ko?" Sinabi ni Lord Endrat na wala daw ginagawang pagsasanay si Arthur para sa kanyang apo at nakaka-insulto ang mana levels nito sa sobrang baba. At base daw sa itsura ng apo niya, parang nasa hibernating state pa ito at mukhang pinagod pa ni Arthur ang apo niya. Humingi ng patawad si Wensam dahil hindi daw niya nagawang itrain si Sylvie nung nasa dikatin pa siya. At kung magugustuhan ng kanyang Panginoon, gusto niyang simulan kaagad ang pagsasanay ni Lady Sylvie ngayon din. Napatagon si Lord Endrat na hindi na kailangan dahil siya mismo ang magsasanay sa apo niya. Habang si Arthur ay napaklinch na napatitig kay Endrat. Hinawakan ni Lord Endrat ang ulo ni Sylvie kung kaya't parang napansin nga ito ni Sylvie kaya napatwitch ang tainga niya. Ngunit gulat na gulat siya sa kanyang nakita dahil hindi na si Arthur ang kaharap niya. Nagkaroon ng parang koneksyon sa isa't isa ang dalawa sa pamamagitan ng mga mata ni Lord Endrat. Kaya parang kumalma itong si Sylvie at napatingin siya kay Arthur at napatanong kung nasaan sila ngayon. Gusto sanang abutin o hawakan man lang ni Arthur sa Sylvie at sinabi niyang nasa malayong lugar sila ngayon at tinanong niya kung kumusta na si Sylvie. Ngunit parang inaantok nga itong si Sylvie at napasabi na lamang na inaantok siya ngayon. Gusto ko munang matulog, Papa. Tinawag ni Arthur si Lord Endrat at sinabi na ipinaliwanag na sa kanya ni Wensam kung ano ang kailangan niyang gawin dito. Ngunit hindi pa sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit kailangan siyang dalhin dito. Dahil kung para lamang sa pagsasanay, pwede naman siyang mag-training sa liblib ng dungeon doon sa Dikatin. Kaya tinatanong niya kung ano ang rason kung bakit dinala siya sa lugar ng mga Didis. Wika ni Lord Endrat na itinuturing niya talaga si Arthur bilang mahalagang piyesa na tutulong sa kanila para labanan ang patuloy na lumalakas na hukbo ni Agrona. At alam niyang nauunawaan ni Arthur ang mutual nilang magiging pakinabang sa pagkapanalo nila sa paparating na digmaan. Ni-wave ni Lord Endrat ang kanyang kamay at biglang lumitaw sa gilid ang dalawang babae. At sinabi niyang magtatalaga siya ng ilang specialist para tulungan si Wensam sa pagsasanay ni Arthur. At isipin na lamang ni Arthur na isa itong karangalan, sapagkat ang tanging pinakamahuhusay na kabataang henerasyon lang ang tumatanggap sa ganitong klaseng pagsasanay. Napatanong si Arthur kung paano naman malalaman ni Lord Endrat kung paparating na ang digmaan at gaano katagal ang pagsasanay na kailangan nila. Kinuha ng dalawang babae ang natutulog na si Sylvie at sinabi ni Lord Endrat na siya na mag-aalala patungkol doon. Mag-focus lang si Arthur sa kanyang pagsasanay at sasabihin na lamang niya kay Wensam kung kailan babalik si Arthur sa Dikatin. Ginrab ni Wensam ang braso ni Arthur papalabas at napawat ang ating bida kung papaano naman sa Sylvie. Kung kaya't sinabi ni Lord Endrat na mananatili lang si Sylvie sa kanya hanggang matapos sa pagsasanay si Arthur. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nasa labas na ng palasyo ang dalawa. Wika ni Arthur na hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang punto ng meeting na yon.
Ang pag-judge sa kanya ni Lord Endrat ay makakaya niya pang tanggapin. Pero ang ilayo sa kanya si Selby, hindi pa siya handa. Tugon ni Wensam na ang relasyon daw ngayon sa pagitan ni Arthur at ang Ashura ay masasabi niyang pagtitiis sa isa't isa. Kaya dahil dito, pinili ng kanyang Panginoon na magkaroon ng private meeting. Dagdag pa ni Wensam na the fact na wala silang pagpipilian kundi aasa muna sa isang mababang nilalang ay nagkakaroon ng sugat ang kanilang dangal. At huwag daw itong mag-alala dahil si Arthur at Selby ay hindi sila tatartuin ng masama dito. Dahil silang dalawa ay napaka-importante para sa kanila. Biglang hinawakan ni Wensam ang kamay ni Arthur at sinabing nandito na sila. Kaya napawat ang ating bida dahil ilang oras na daw silang naglalakad dito at dito lang pala sila magsasanay. Biglang sinabi ni Wensam na kumapit ng mabuti si Arthur at bigla niya itong itinulak sa harap ng puno kaya napasigaw na lamang ang ating bida. Ngunit unti-unti na lamang siyang nalamon ng puno na parang napunta siya sa ibang dimensyon at maya-maya napunta ang ating bida sa isang maliit na lugar na parang kuweba na may lawa sa gitna. Pumasok na rin si Wensam at kinumusta si Cordray. Masaya daw siyang muli niya itong nakita. Nasagot naman itong masaya rin siyang nakitang muli si Elder Wensam. Nakita ni Arthur isang silhouette ng tao at ito pala ay isang Ashura na kalbo at may 4 na mata na napasabing siguro ikaw ang tao na si Arthur Lewin, tama? Ipinakilala ni Wensam kay Arthur si Cordray, ang kanyang malapit na kaibigan. Siya ay galing sa Tysus clan ng Pantheon Ashura's race, kagaya ni Aldir, at nice to meet you naman ang ating bida. Ipinakita ni Wensam ang isang orb, kung kaya't napatanong si Cordray kung talaga bang ipinagkaloob ni Lord Endrat kay Wensam ang Ether Orb. Nasagot naman itong talagang ipinagkaloob sa kanya. Kaya si Arthur ay nagtataka at dagdag pa ni Cordray na talagang nag-invest ng sobra si Lord Endrat para sa batang tao na ito. Kaya si Arthur ay napatanong na talaga kung ano ang Ether Orb na yan. Paliwanag ni Cordray na makakatulong ito kay Arthur sa pagsasanay dahil manghihiram sila ng ability ng mga Dragon Race upang manipulahin ang Ether. Isang napakalakas na kapangyarihang elemento na dumadaloy sa buong universe. At sa pamamagitan ng orb, mahihiwalay ang katawan at ang kaluluwa. Kasama na rin ang kapangyarihan nitong manipulahin ng oras. Kaya si Arthur ay natulala na lamang na napasabing, "Sorry, what?" Dagdag pa ni Wensam na along with orb, pinapahintulutan din sila ni Lord Endrat na gamitin ang kanyang eksklusibong training ground. Sinabi ni Wensam na ang tubig na nasa pond ay sagana sa ether. Kaya makakatulong ito na pabilisin ang pagsasanay ni Arthur at mabilis rin itong mapagaling ang sugat na matatamo nito sa buong proseso ng pagsasanay. Biglang nilamon si Arthur ng tubig kaya nag-aalala ang ating bida kung ano ang nangyayari. Habang si Wensam ay pangiti na sinabi, "See you soon, Arthur Lewin." At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!